Ang ating gobyerno ay may tungkulin na magbigay proteksyon sa lahat ng citizens, no? Lahat ng Filipino citizens ay may natatanggap na proteksyon laban sa kaguluhan upang mabuhay ng malusog, tahimik at secured sa kanyang mga bahay-bahay. Dito naman sa ating mga OFWs, no? Overseas Contract Workers, sila po ay naituturing na mga bagong bayani. Malaking porsyento ng ating gross national product ay nanggagaling sa padala ng ating mga um, tagapag OFW, mga nagtatrabaho sa ibang bansa at pinapadala dito sa ating mga kababayan. Ngayon, base sa batas, meron po tayong Republic Act 8042 as amended by 122 at 11641. Nakalagay po dito, Bombolits, na ang mga kababayan natin na OFW at ganun din ang mga citizens, ordinary citizens kahit hindi naman OFW ay may karapatan na makatanggap ng protection, number one. Number two, repatriation, pag-uuwi, no? Welfare services, pagkain, gamot, at iba pang mga pangangailangan dahil naman sa kagaya nito, pandemic o dili kaya gera, conflict zones. At kasama dyan ang emergency aid, evacuation, at saka mga karapatan para naman maging ligtas dito sa ating mga kanya-kanyang embahada ng Pilipinas. Bawat lugar, Bombolids, ay meron tayong embassy o embahada. Ang embahada, Bombolids, yan ang isang bahay ng Pilipinas, gobyerno ng Pilipinas, sa isang foreign country, no, sa ibang bansa, na kung saan lahat ng mga Pilipino at kasama na rin dyan ang ating mga masisipag na OFW ay nabibigyan ng proteksyon. So punta po tayo sa mandatory repatriation. Bombolits, kung may sasakyan, kung open ang eroplano, open ang land, sila po ay mayroong kaukulang karapatan na iuwi sa Pilipinas. Subalit, Bombolits, ang may pangunahing obligasyon na magbabayad dito ay yung kanyang ahensya, agency, na nagpadala sa kanya. Subalit, kung nawawala yung agency, yun mismong embahada ng Pilipinas sa Israel o ano pang lugar sa Middle East, sila po ay ibigyan ng kaukulang protection, kasama na rin dyan ang sasakyan pauwi ng Pilipinas. Ang mga karapatan ng mandatory repatriation o pangangailangan na iuwi, mandatory repatriation, ay kung may gera, pandemic, kaguluhan, no? Ang Philippine government ay mayroong utos ayon dito sa batas na pinag-uusapan para uwi ang ating mga OFWs. Pangalawa, Bombolids, Emergency Assistance, Action Fund, pera, agarang kalinga at saklolo para sa mga OFWs. Kasama na dyan, maliban sa pera, legal, medical, financial, rescue assistance sa mga may problema na naipit na ating mga kababayan. Kasama na rin dyan ang yung tinatawag na nagpapatupad nito ay ang Overseas Workers Welfare Administration para idokumento, kunin ang kanilang mga pangalan, lugar, para naman sila po ay ma-account for doon sa mga lugar na conflict zones. At syempre, meron din silang karapatan para kumuha ng claims o paniningil, lalong-lalo na sa mga hindi nabayaran na utang ng sweldo, nawawalang kagamitan, o
o ano pa bang mga benepisyo at sila rin, OFW ang nagbibigay ng assistance sa kung sakasakaling may problema sa kanilang trabaho. At kasama na rin dyan ang insurance coverage. Alam mo, Bombolits, may tinatawag na mandatory insurance for OFWs na kung saan kasama dyan ang accidental, kasama dyan ang pag nangamatay, natural death, permanent disability, at saka repatriation. So, ibig sabihin, Bombolits, kung ikaw ay tinamaan ng bala, tinamaan ng bomba, ikaw ay nasugatan, sila po ay magkakaroon ng claims sapagkat mayroon silang insurance, Bombolits. At pag uwi nila rito, ang OFWs ay magkakaroon din ng suporta para sa pagbabalik nila dito sa Pilipinas habang wala silang trabaho. Go ahead.